Ayan, isang pinagpalang hapon po sa mga lingkod po ng Panginoong Sus. Ayan po, kamusta po kayong lahat? Dalangin ko po na nasa maayos po kayong kalagayan. Dito muli tayo sa ating Bible study dito sa Rema Fields. At alam ko po na sa mga itinuturo sa atin ng ating mga pastor, marami tayong natutunan. Amin po. Ngayon may bago tayong pag-aaralan at I pray na may makuha po tayo, may matutunan na tayo at may apply natin ito sa buhay Kristiyano natin. Amin po. At napakahalaga ng mga pinag-aaralan natin. Amin po, yung mga itinuturo sa atin ng ating mga pastor. Napakahalaga yan. Amin po, gawin nating sandata yung mga itinuturo sa atin ng ating mga pastor. Amin po. Bago tayo mag-start, inihiling ko po ang bawat isa na yumuko at samahan akong manalangin sa oras na ito. Salamat Panginoon sa oras na ito. Salamat Panginoon sa pagpapala mo. Salamat Panginoon sa pagsama mo sa Bible study namin na ito. Bukas na isip, bukas na puso ang ipagkalob mo sa amin at ang mga salita mo na mapapakinggan namin ay maiti mo ito sa aming puso, magbunga ito sa aming puso, Panginoon, at sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa mga mapapakinggan naming salita at mag-i-encourage sa amin ito, Panginoon. Salamat o Diyos, purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen, amen. Ayan, magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Ayun, itong pag-aaralan po natin ay napakahalaga. Tanong ko po, sino pong Kristiyano? Siyempre, magsasabi tayo ng Amen. Amin po. At itong mapag-aaralan natin, kung mapapakinggan natin ito, check natin yung heart natin. Amin po. Kung may mga bagay na pagkakamali, tayo ang mag-aayos. Amin po. Tayo ang magtutuwid at tayo yung mag-i-start na ayusin. Masakit man minsan, pero kailangan natin itong tanggapin at kailangan natin itong ayusin. Amin po. Ito po yung bago nating pag-aaralan. Actually, na-share din ni Pastor Boy kahapon sa kanyang live. Ang topic po natin ay, sabi po niya, ano ang biblical na attitude kapag number 1? Sabi niya, pinipintasan. Yan po yung number 1. Basahin ko po, may mga verse po akong babanggitin, sundan nyo na lang po. Amin po. Romans chapter 14 verse 13. Kung may Biblia po kayo, buksan nyo po. Sabi niya, huwag na tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan na nating tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Basahin ko, may isa pa pong verse, sabi niya sa Ephesians chapter 4 verse 29. Sabi niya, huwag kayong gumamit ng masasamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap nyo'y yaong makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. Napakaganda ng mga verse ng salita ng Diyos. Amin po. Yung number 1 po yung pinipintasan. Sino pong naranasan napintasan? O sino yung laging namimintas? Amin po. Pakitignan nyo po yung katabi po ninyo kung mayroon po kayong katabi. Sigurado po yan, mayroon kang makikitang isang bagay na hindi maganda. At may siguro may makikita kang pwedeng may pintas sa kanya. Amin po. Pero sabi ng salita ng Diyos, huwag mong gagawin pintasan yung kapwa mo. Huwag mong gagawing hatulan yung kapwa mo kasi ang magpipintas niyan walang iba kundi ang Panginoong Sus. Tigilan natin kasi ang isang ugali ng isang Kristiyano dapat hindi namimintas. Kasi ang masakit pa kung sino pa yung Kristiyano, siya pa yung mahilig mamintas. Di ba pag nagsalamin tayo, hindi mo naman makikita yung kapwa mo, ang makikita mo pag sa salamin ay yung sarili. Hindi ba mas maganda na ang pintasan natin? Hindi ba mas maganda na ang i-judge natin ay yung sarili natin bago yung iba? Amin po. Sabi ng Biblia, wag
Wag mong hatulan o wag mong pintasan yung kapwa mo. Amen po. Kasi darating ang time paghaharap tayo sa Panginoong Sus, ang hahatulan walang iba kundi tayo. Amen po. Kaya bilang mga Kristiyano, itigil natin or hindi dapat sa atin yung ugali ng isang Kristiyano yung namimintas. Kasi hindi natin trabaho ang mamintas. Hindi natin goal yung mamintas ng kapwa. Although minsan may makikita tayo na mali. Natural yan kasi bakit? Tao lang. May makikita tayo. May makikita tayo na hindi maganda. May makikita tayo na pangit dun sa kapwa natin. Pero hindi natin trabaho na pintasan. Hindi natin trabaho na i-judge yung kapwa natin. Hayaan natin ang Diyos ang mag-judge. Hayaan natin ang Diyos yung mamintas. Kasi sa totoo silang pag lumalapit sa Panginoong Sus yung isang tao, i-reveal ng Diyos yung isang bagay na dapat ayusin dun sa isang tao. Hindi natin trabaho na, ikaw mali, ikaw ganyan. Di ba mas maganda tanggalin muna natin yung puwing natin sa sarili bago yung puwing ng iba. Minsan ang nangyayari kasi madalas pa yung pintas natin dun sa ibang tao kaysa dun sa sarili natin. Kasi minsan ang tingin natin dun sa sarili natin ay mataas na. Hindi dapat. Kasi ang tingin ng Diyos doon sa mataas, mababa. Amen po. Kaya bago tayo lumapit sa Panginoong Sus, sigurado yan, pag lumalapit tayo sa Panginoong Sus, sigurado yan, sasabihin ng Diyos yung isang bagay na dapat ayusin doon sa isang tao, sa buhay natin. Amen po. Sasabihin niya, anak, mali ito. Huwag mong gawin yan. Actually, pag lumalapit tayo sa Panginoong Sus, napipintasan din tayo sa totoo silang na, ay mali pala yung ginagawa ko. Ang Diyos mismo ang magre-reveal. Hindi tayo yung magsasabi doon sa kapwa natin, mali. May mga time na kailangan nating sabihin kasi bakit? Concern tayo eh. Mahal natin yung kapwa natin. Pero hindi always lagi. Hindi lagi na sasabihin mo mali. Ulitin ko, di ba mas maganda na tayo muna yung pintasan muna natin yung sarili natin bago yung iba. Amin po. Kasi hindi nakakalugod sa Panginoong Sus. Sabi niya, huwag nating hayaan na tayo yung magiging sanhi ng pagkakasala ng kapatid natin. Amin po. Minsan, kumbaga, nakikita natin yung mali, pero yung sa atin, hindi natin nakikita. Ulitin ko po, pag dumating man yung time na napipintasan tayo o nasasabihan tayo ng hindi maganda, ang isang ugali natin dapat humble lang. Hayaan lang nating mapintasan tayo. Sabi natin, hayaan lang nating mapintasan tayo. Hayaan lang natin makita ng mga tao yung mali natin. At least, pag nasabi nila, at least alam natin kung ano yung mga dapat na ayusin sa buhay natin. Huwag tayong magagalit pag pinipintasan. Humble lang. Maging mababa lang. Kasi sabi ng Biblia, itataas tayo. Yan yung isang bagay na attitude ng isang Kristiyano. Maging mababa lagi. Pinipintasan tayo ng mali. Sasabihin sa atin yung mali. Tanggapin lang natin. Kasi makakabuti ito sa atin. Amin po. Maging kalakasan natin yung mga bagay na sinasabi ng iba sa atin. Yung mga negative, yung mga hindi maganda, yung mga sinasabi nila maging kalakasan natin. Alam niyo po, gawin nating kumbaga pundasyon yung mga bagay, yung mga sinasabi sa atin na hindi maganda. Palibutan natin ipalibot natin sa buhay natin iyon, yung mga sinasabi nila. Yung mga nagsasabi na mimintas, wala na, pero tayo ay nanatili pa ding nakatayo kasi bakit? Ginawa natin pundasyon. Wag na, siguro masakit talaga minsan pintasan. Ganun talaga, masakit pero sa ikakatibay naman. Amin po. Si Jesus nga pinipintasan, sinasabihan ng ganito. Pero nung ginawa niya, pinapanalangin pa rin niya. Ganun dapat ang isang ugali natin. Pintasan man tayo, ang ganti natin ay mabuti pa din. Yan ang isang ugali dapat ng isang Kristiyano. Amen po. Ugali na tanggapin lahat ng sinasabi, negative man, gawin nating positive. Amen po. Kaya ulitin ko po, gawin nating kalakasan yung mga sinasabi sa atin. Ganun talaga. Kasi ganun talaga pag Kristiyano. Maraming nakikitang mali. At least, tatanggapin natin para sa ikakabuti naman natin. Amen po. Ayan, ito po yung number 2. Number 2 na ang biblical
na attitude kapag number 2 po yung sinisita. Buksan niyo po dito sa Proverbs chapter 3 verse 11. Sino na po nasita dito? Lahat tayo. Kristiyano man o hindi nasisita. At least sa Kristiyano, napapakita na mahal kasi bakit sinisita. Sinasabi yung hindi tama. Amen po. Proverbs chapter 3 verse 11 to 12. Ang sabi niya, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mong mamaliitin. Sabi niya, kung ikaw itinutuwid, huwag kang mababagot man din. Verse 12 sabi niya, pagkat lahat ng mahal niya'y itinutumpak ng daan, at ang anak na minamahal sinasaway ng magulang. Ayan. Isa pa pong verse, sabi niya, Proverbs chapter 27 verse 5. Sabi niya, mas mabuti ang panunumbat ng hayagan kaysa ipakita mong wala kang pagmamahal. Amin po. Ano ang ugali mo pag sinisita ka sa mali mo? Dapat maging willing lang makinig. Lalo na tayong mga Kristiyano. Hindi pwedeng walang magsisita sa atin. Dapat meron. Kasi hindi always tama yung ginagawa natin. Amin po. Dapat handa kang tanggapin yung pagtutuwid. Buti nga kasi may mga pastor tayo dito na handa tayong ituwid. Makinig lang. Makinig lang. Huwag mong mamasamain. Huwag kang magtatampo pag sinabi sa atin ng ating pastor na malito. Dapat handa ka, willing kang tanggapin. Kasi bakit? Mahal ka ng pastor mo. Amin po. Kumbaga, dapat yung bang maging attitude natin na sige lang, sabihin yung mali. Sige lang, sabihin mo yung mga bagay na dapat sabihin sa akin. Dapat yung attitude natin na sige lang, sabihin mo, kahit masakit, sige lang, sabihin mo, tatanggapin. Dapat ugali nating tanggapin. Kasi bakit? Para sa ikakabuti. Kasi ang isang masakit, pag hindi ka kinokorek, hindi ka sinasabihan ng pastor, ibig sabihin hindi ka niya mahal. Pero hanggat sinasabihan ka, hanggat kinokorek ka, hanggat pinapagalitan ka, ibig sabihin concern. Napakataas ng plano ng pastor sa'yo. Amin po, napakataas ng tiwala sa'yo ng pastor pag kinokorek. Amin po, kaya maging bilang mga Kristiyano, maging willing lang. Kasi minsan may mga Kristiyano na lumalaki yung ulo. Buti hindi sumasabog. Kumbaga, mahirap ng itats. Kumbaga, mahirap ng sitahin. Uy, pastor ako, wag mo akong sisitahin. Hindi ba mas maganda na pagpastor, kumbaga, yung bang siya yung nangunguna sa pagpapakumbaba. Amin po, siya yung mangunguna na handang makinig sa lahat ng bagay. Amin po, ulitin ko, kumbaga may mga lingkod ng Panginoong Sus na napakahirap ng itas. Anong nangyayari doon sa napakahirap itas? Bumabagsak. Kaya sa atin, bilang tayong mga Kristiyano, willing lang. Pag kinorek tayo ng nakakataas ng ating pastor, pakinggan lang. Hindi naman sa ikakasama natin yun, ikakabuti natin. Amin po, dapat willing na, sige pastor, sige ganito, sige kumbaga yung bang sabihin mo lang tatanggapin ko. Amin po, ang isang ugali dapat natin, marunong tayong magpakumbaba. Yung bang madali tayong sitahin. Pag sinabi ng leader natin na wag. Kasi may purpose kung bakit sinasabi na wag. Pag sinabi niyang go. Hindi ka naman ipapahamak ng leader natin. Amin po, buti nga mayroong nagsisita sa atin kasi ulitin ko, mahal tayo. Kasi napakahirap yung isang Kristiyanong walang nagsisita sa kanya, walang pastor. Amin po, kaya sa atin bilang tayong mga mananampalataya, tanggapin lang. Ganun talaga, masakit. Wala namang hindi masakit eh. Amin po, masakit man pero okay lang. Para sa ikakabuti natin. Amin po, para sa ikakalago natin bilang mga Kristiyano. Ulitin ko po, mahal tayo ng ating mga pastor, higit sa lahat, mahal tayo ng ating Lord. Handa lang tayong sitahin.
handa lang tayong magpakorek, handa lang na tayong magpatuwid sa mga bagay na mali. Amen po. Wag mong sasagutin, wag mong lalabanan yung pastor. Kasi darating ang time pag nilabanan mo yung pastor or pag nagrebelde ka sa pastor, darating ang time ikaw din aanin yan. Amen po. Hanggat inaabot ka ng pastor, hanggat sinasabihan ka ng pastor, wag mong mamasamain, tanggapin mo ito. Yung mga taong hindi nagpapakorek, yung mga taong hindi nagpapatuwid, sila yung mga taong napapahamak. Mga Kristiyano na. Ulitin ko, tayong mga Kristiyano, handa tayong tanggapin, handa tayong magpakorek. Amen po. Ito po yung number 3 na attitude ng biblical. Sabi niya, number 3 po yung inaaway. Buksan niyo po dito sa Exodus chapter 17 verse 2. Sabi niya, kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo magagalit? Bakit hindi kayo magtiwala kay Yahweh? Sagot ni Moises. Ito yung mga Israelitang reklamador. Tignan mo yung katabi mo, reklamador. Amen po. Wala lang tubig, nagrereklamo na. Hindi lang makuha yung gusto, nagrereklamo na. Di ba may mga Kristiyanong ganyan na hindi lang naibigay ng pastor yung gusto, nagagalit na sa pastor. Ito, inaaway nila yung leader. Inaaway nila si Moises. Leader nila, inaaway. Pag hindi man naibigay yung maiinom, relax lang, bibigay din. Pag hindi naibigay yung gusto, relax lang. Yung iba, pag hindi, ulitin ko, pag yung hindi lang naibigay yung gusto, naalis ng simbahan, napakababaw. Hindi lang na ipatupad yung suggestion niya, nagagalit na. Inaaway yung leader. Namin po, ulitin ko po, darating ang time, pag inaaway mo yung leader, darating ang time, ikaw dinaanin yan. Kapag lilingkuran mo ang Lord, pero hindi mo makukuha yung puso niya, yung please na, hindi mo mapiplease si Lord. Amin po, kaya, ulitin ko po, hindi mo man makuha pa yung gusto, okay lang. Amin po, okay lang. Wag aawayin. Wag inaaway yung leader. Diba tinuturo dito na mahalin yung leader, suportahan yung leader, sumunod sa leader. Amin po, makinig sa leader. Pero, ulitin ko po, gawin natin. Yung mga leader po natin, yung mga pastor po natin, hindi rin perfecto yan. Nagkakamali pa din, pero never mong aawayin. Amin po. Pero never ka na magre-rebelde doon sa leader. Amin po. Kung gusto mong ma-please ang Diyos, sumunod ka doon sa leader. Amin po. Sabi niya, sa atin bilang mga Kristiyano, dapat nananahan sa atin yung love. Pag inaaway tayo, kumbaga humble lang. Ang attitude kapag inaaway, humble lang. Amin po. Huwag mong gantihan ng masama yung taong gumagawa sa iyo ng mali. Amin po. Ulitin ko po, kung mahal natin si Lord, mahalin din natin yung mga taong gumagawa sa atin ng hindi maganda. Dapat ganyan ang ugali ng isang Kristiyano. Amin po. Ulitin ko po, pag inaway ka, kumbaga bilang isang Kristiyano, humble lang. Amin po. Makinig at sumunod. Yun dapat ang isang ugali ng isang Kristiyano. Huwag mong gantihan. Hayaan mo ang Diyos ang gumanti doon sa mga taong gumagawa sa atin ng mali. Amin po. Bilang pagtatapos po, paalala lang po sa bawat isa, maging humble lang po tayo. Amin po. God bless po at I pray po na may natutunan po tayo. Pagpalain po tayo ng Panginoong Sus. Yuko po tayong lahat at manalangin. Salamat Panginoon sa oras na ito. Salamat Panginoon sa napakinggan namin ng salita mo. Salamat sa pagre-remind mo sa amin. Hayaan mo Panginoon na anuman nung napakinggan namin,
ay mai-apply namin ito. Pag dumating man yung time na pinipintasan kami, inaaway kami, Panginoon, at sinisita, Panginoon, Lord, maging humble kami. Ilagay mo sa puso namin, Panginoon, yung pusong mapagpakumbaba. Tanggapin yung mga bagay na sinasabi ng mga tao, Panginoon, at ikaw yung gaganti nito, Panginoon. Salamat o Diyos, pagpalain mo yung mga taong gumagawa ng masama sa buhay namin, Panginoon. Ingatan mo sila at gabayan. Pagpalain mo ang mga lingkod mo na nakikinig sa oras na ito, Panginoon. Salamat o Diyos sa hapong ito. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen, amen. So ayan po, magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo lagi. Pagpalain tayo ng Panginoong Sus.